The half court, they must foul. They cannot risk it. Misses both. O'Neal the rebound. Kevin Ollie brings it up. Throws it across. Miller for three. Oh! He backed it in! He backed it in! And the game is tied. We're going to overtime. No fouls to give. Miller gets past Kittles. Miller inside with the slam. Reggie Miller ties it with 3.1 remaining. Sa NBA, madami na ang umusbong at nakilala dahil sa pambihirang galing sa pagtira sa tres. Andyan sila Steph Curry, Klay Thompson, Ray Allen at marami pang iba. Pero bago pa man natin madinig ang mga pangalang yan, may isang player na hindi makakalimutan ng mga basketball fans. Ito ay ang sharpshooter nicknamed Nick Killer, na hari ng prangkisa ng Indiana Pacers noong early 90s hanggang early 2000s na si Reggie Miller. Tara't wag na natin patagalin. Kilalanin natin siya. Reginald Dwayne Miller, ipinanganak sa Riverside, California, USA noong August 24, 1965, na ngayon may edad na 58 years old at may taas na 6'7". 5 silang magkakapatid at lahat ay mahilig sa sports. Isa sa nakakatandang kapatid nito ay si Cheryl Miller. Pamilyar siguro ito sa inyo mga kabasketball. Member ito ng 1984 US Olympic basketball team at basketball analyst. Kung mahilig sa sports ang mga kapatid niya, siya namang kabaligtaran ni Reggie dahil pinanganak itong may hip deformities or hip dysplasia na ibig sabihin maling posisyon ng hip joints. Meron nga silang backyard basketball at dahil nga hindi ito makalakad o takbo at meron pa itong braces sa magkabilang binti, madalas nanonood lang ito sa mga kapatid niya na nagbabasketball. Habang lumalaki si Reggie, siya naman paggaling ng mga joints niya at unti-unti na itong nakakalakad at nakakatakbo. Nang tuluyan niyang naging maayos ang binti ni Reggie, lagi nitong kalaro ng one-on-one ang nakakatandang kapatid nito na si Cheryl Miller at lagi siyang natatalo nito. Sabi nga ni Reggie, nakuha niya ang unorthodox shooting niya dahil sa kapatid niyang si Cheryl. Dahil hirap na hirap siyang pumasok sa loob dahil nga madalas siyang nabubutataan nito. Pagdating ng high school, ito ay naglaro sa Riverside Polytechnic at naging maganda ang mga numerong na-contribute niya sa kanyang team. Pagdating ng college, wala ngang kumuha dito sa eskwelahan kundi ang UCLA. Sa UCLA nga pinatunay ni Reggie na hindi nakukuha sa malaking pangangatawan para mag-excel sa sports na basketball. In 1984-85 NCAA season, tinulungan nga nito ang UCLA Bruins sa NIT Championship. Sa senior season nga ni Miller noong 1986-87, siya ay naisama sa All Pac-10 selection for second straight year at pinangunahan ng Bruins para sa Pacific 10 regular season championship. Kaya noong 2009, Miller still holds the UCLA single season records for most league points, highest league scoring, and most free throws. Kaya noong 2013, UCLA retired his number 31 jersey. Kaya noong 1987, Miller was selected by the Indiana Pacers with the 11th pick in the first round of the 1987 NBA draft. Lahat nga ng Indiana fans ay nagalit o hindi sang-ayon sa pagkapili kay Miller dahil ang ina-expect nga nila ay si Steve Alford na tagalugar nila sa Newcastle, Indiana. Lahat nga ng fans na nanonood ng NBA draft noong 1987 ay napabud sa Pacers president na Donnie Walsh dahil sa pagpili kay Miller. Dahil nga sa tingin nila ay si Steve Alford ang nararapat dahil nakikita na lang itong susunod sa yapak ni Larry Bird na tubong Indiana din. Sa paglalaro nga ni Miller sa Pacers pinatunayan niyang dapat siya respetuhin. Pinangunahan niya ang Pacers na maging perennial playoff team. Pinakita din ng payatot ng si Miller na siya ang Pacers' primary scoring threat. Umiscore pa nga ito ng 57 big points kontra Charlotte Hornets noong November 28, 1992. Tinawag nga itong Nick Killer dahil sa laging pamatay na performance nito pagkalaban ng New York Knicks. Isa nga sa hindi malilimutang performance nito na nagpaulan ito ng tres noong 1994 Eastern Conference Finals kontra New York Knicks. Umiscore ito ng 39 points, 25 puntos sa fourth quarter sa harap ng libu-libong fans sa home court ng Knicks sa Madison Square Garden. Makikita pa ngang nag-aasaran si Miller at si Spike Lee na film director at kilalang number 1 diehard fan ng New York Knicks. Isa ding di malilimutan ng Knicks fans nang umiskor pa ito ng 8 points in 9 seconds para bigyan ng panalo ang Pacers noong Game 1 of the Eastern Conference Semifinals. Lamang ang Knicks sa labang iyon na may score na 105-99 with 18 seconds. Tubira ng tres si Miller at pasok ang tira. Habang in-inbound naman ni Anthony Mason ng bola, naaagaw ito ni Miller. Umatras ito papuntang 3-point line at sabay tira at pasok ulit. Naging tabla ang laban.
Finaul ng Pacers si John Starks para patirahin ito sa free throw at mahinto ang oras. Sa kamalas-malasan ay hindi na ipasok nito ang dalawang free throw. Pero na-rebound ito ni Patrick Ewing at hindi rin pumasok ang tira nito. Finaul ng Knicks si Reggie Miller dahilan para pumunta si Miller sa linya at tumira ng dalawa. Pasok ang dalawang free throw ni Miller na nagbigay ng kalamangan ng 2 points sa Pacers. Babawi sana ang Knicks dahil mahaba pang oras pero dahil sa magandang depensa, nakaubusan ng oras ang Knicks. Wagi ang Pacers at binigyan ng 1-0 win ni Miller para sa best of 7 series. Isa din sa tumatak sa performance ni Miller nang bigyan niya ng panalo ang Pacers kontra Michael Jordan's Chicago Bulls noong 1998 Eastern Conference Finals Game 4. With 2.9 seconds inbound yung mag-kick kay Miller, bahagyang natulak ni Miller sa Jordan para tumira ng 3. Pasok ang tira para bigyan ng Pacers ng panalo sa Game 4. Umabot ang serye ng Game 7 pero tinalo sila ng Chicago Bulls sa seryeng iyon. Noong taong 2000, nadala ni Miller ang Indiana Pacers sa kauna-unahang NBA Finals ng prangkisa kontra Los Angeles Lakers. Natalo man ng Pacers sa seryeng iyon sa 4-2 standing, lalong nabilibam ang Indiana fans kay Miller dahil sino nga ba naman mag-aakalang ang ayaw nilang player na kunin sa Indiana noong 1987 NBA Draft siyang magdadala sa kanila sa kauna-unahang NBA Finals in history. Nakasali pa ito sa Team USA at nanalo ng ginto noong 1994 FIBA World Championship at 1996 Atlanta Olympics. Ito nga pala ang naging career highlights ni Miller. 5-time NBA All-Star, 3-time All-NBA Third Team, NBA 75th Anniversary Team, 50-40-90 Club, J. Walter Kennedy Citizenship Award, USA Basketball Male Athlete of the Year, All-FIBA World Cup First Team, number 31 retired by Indiana Pacers, Third Team All-American UPI, 2-time First Team All-Pac-10, NIT MVP, number 31 retired by UCLA Bruins, Indiana Sports Hall of Fame. Si Miller ay nag-retire from start of his NBA career until his last playing game as an Indiana Pacer noong 2005. Marami na nga ang mga pumalit na NBA stars sa Indiana Pacers mula nagretiro si Miller. Pero mapasa hanggang ngayon ay nakatatak pa din sa Indiana fans o maski sa NBA fans ang 47 greatest players sa NBA. Widely recognized as one of the greatest shooters in NBA history. The one and only Reggie Miller. Evidence of switched off Harper to Miller. It does not matter. Lead, he'll come back and start the court. Ball poked away. Reggie wins the race to it. Pulls up for 3. He loves to do that. He can help his team in so many different ways. Diving for loose balls, banging both boards in particular. Miller. Oh, great deal of confidence. Knows that he can take the ball on the floor and get pretty much wherever he wants to. Miller backing up for the 3. Game that's seen nearly 60 fouls called. Actually, that is short of the record for both teams in a playoff game. Miller for 3, and he got it. Reggie Miller with a clutch tray, and it's 105-102. And a steal. Miller retreats to the three-point line.